Hindi po ako mag-aanak para lang gawing tagabantay o personal caregiver namin ng anak namin pag tumanda na kami. Hindi rin po para gawin silang retirement plan. 2024 na po. Change mindset na po tayo, opo. Dito ka lang talaga makakakita sa Pilipinas na lahat ng desisyon mo sa buhay ay pakikialaman ng iba. Daming mema. Eunice nga pala, Dan. This issue about dinks na recently gone viral online irks me talaga. My husband and I have been married for 4 years and we are dinkwad. Double income, no kids, with a dog. Stated way back when we're still dating na I don't want the mental, physical, emotional, and financial burden and responsibility of raising a child. He genuinely agreed with my vision, Dan. Kaya sinagot ko siya. Masaya kami sa ganitong lifestyle. We can travel anytime basta mayroon pang VL, nabibili yung mga luho namin. Alam mo yun, nakakakain sa iba't ibang resto on a whim. Pag may bigla ang gastos, may mahuhugot. Madali kaming yayain ng friends sa lakad. Basically, living a carefree life pag weekends kasi grind pag weekdays. Well, una pa lang, plano na talaga namin ng husband ko na maging dinkwad. Simply because ang mahal ng pangarap namin. We want our own house and we want to travel the world, eat good food, at marami pang iba. Bagay na tingin namin ay hindi namin magagawa kung may anak na kami. We want to spoil ourselves in the future with what we can't afford right now. We really don't want to have kids sa ngayon. Iniisip pa lang namin na bumubuhay ng bata into this nearly becoming inhospitable world na aawa na kami. Hindi na. Wag na lang. Bakit pa? 'Di ba? Real talk lang. Madamot kami. Pag gusto naming umalis, kaya namin ng walang iniisip na mabigat na responsibilidad. And yung mga luho namin, mabibili pa rin namin. Yung sahod namin na 6 digits per month, kulang pa nga rin for us. What more, di ba, kung mag-aanak pa? Sa totoo lang, we get a lot of invasive comments mula sa mga taong nakapaligid sa amin. My favorite ay yung sasabihan kaming selfish as a couple. I usually just let it slide but it gets annoying. Bakit ba kailangan pang pakialaman to? Lagi nga kaming pinipressure ng mga kamag-anak na kasi raw, children are wealth or a baby is a blessing. May mga nagsasabi pa na sino na lang mag-aalaga sa inyo pagtanda ninyo? Naku, kawawa kayo. Ito lang po ang masasabi ko. Mas kawawa ang anak nyo. Mas selfish po kayo. Hindi po ako mag-aanak para lang gawing tagabantay o personal caregiver namin ng anak namin pag tumanda na kami. Hindi rin po para gawin silang retirement plan. 2024 na po. Change mindset na po tayo, opo. May iba pa na nagsasabing, you have never felt unconditional love kung hindi ka nag-anak. 'Di ba? Ang tindi, Dan. Paano kaya nila naikukumpara yung love na yan? Ano bang alam nila? Napaka-ipokrita naman. Masasabi pa rin ba kaya nila yan dun sa mga hindi magkaanak due to repro issues? Ibang level talaga ang pagka-judgmental ng mga Pinoy. Well, kung ikaw may anak tapos may judgment ka sa ibang ayaw mag-anak, tingin ka sa salamin to see if mabuti ka bang tao para magkaanak. For sure, kawawa ang anak mo sa'yo. Yung pagiging dinkwad, Dan, honestly, it's a very personal decision at pinagkasunduan naming mag-asawa yan. Ako, personally, gusto ko naman ng mga bata. Pero, to an auntie level lang at bringing a child to this earth right now
is very selfish, lalo na dito sa Philippines. If wala kang generational wealth, hindi magiging komportable ang buhay. Real talk yan, Dan. Marami ang hindi nakakaintindi how hard it is na magpamilya without getting ready financially, Dan. Laging sinasabi na, Diyos daw ang bahala. They forgot the other saying na, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya please lang, tigil-tigilan na po natin ang pakikialam at pamimereasure sa iba. Buhay nila, desisyon nila, lalo na kung wala po kayong balak mag-ambag. It's a very personal decision. Again, ikaw at ikaw lang ang makakapag-decide kung ano ang tama para sa'yo. For us, walang cons ang pagiging child-free because it's what we both want. Kami ng asawa ko, hindi naman talaga namin totally sinasara ang idea na magkaanak sa future. Malay natin, di ba? Siguro, when we are super financially and emotionally ready na, baka pwede na. Hanggang dito na lamang, Dan, at salamat sa pag-intindi. Ang kwentong ito ay kwento ni Eunice. Ng iba, pangako ko sa'yo na walang mag-iiba. Walang magdidikta. Sana darama kahit na anong sabihin ng iba. Mahal kita. Mahal kita. At yan nga ang real talk na talaga namang walang pag-iimbot na mga patutsada at mga sentimiento ng ating kapamilya na nagsulat sa atin na itago natin sa pangalang Eunice. No? Eunice, grabe. Ang dami mong nilaglag na bomba. Mga pang real talk, no? Mga eye-opener. Pero totoo tong issue na tinatalakay ni Eunice, no? Itong issue na inopen sa atin ni Eunice. Dinkwad, kamakailan nga nag-trending nga yan, no? Talagang hindi ko alam kung anong post yung nagsimula niyan. Pero ang daming iba't ibang reaksyon tungkol dito sa dinkwad na to, no? Dinkwad, double income, no kids, with a dog. Pero yung iba dink lang, no? Double income, no kids. Yung iba with a dog, yung mga syempre mga fur parents natin diyan. Ako din, meron din ako alaga dito. Pero yun nga, no, ang daming iba't ibang reaksyon yung lumabas sa internet. Merong, okay lang, carry lang yan, buhay nila yan, di ba? Katulad ng sinasabi dito ni Eunice, buhay nila yan, bakit mo papakialaman? Yun yung trip nila di ba? At meron din naman mga iba na nagsasabing, bakit nyo kinukulong ang sarili nyo sa ganito? Bakit pinapauso nyo yung ganito na hindi kayo magpapamilya? Alam nyo ba na ang pagpapamilya ay utos sa atin ng puong may kapal? Ang hirap, no, kapag yung usapan, pinasukan na natin ng mga ganun. Pero ang totoo namang issue dito is, ano ba yung gustong mangyari ng taong yun, no? Ni Eunice, ano bang gustong mangyari ni Eunice at ng asawa niya? Yun lang naman yung pinag-uusapan natin dito. And as long as wala silang inaargabyadong tao, wala silang tinatapakang tao, no? Dito sa desisyon nilang to na double income, no kids, nagsasama sila, no, mag-asawa sila, or mag-partner sila, wala naman ako nakikita talagang mali, no? Ang mali dito, yung nagbibigay ka ng opinion mo na hindi naman hinihingi. Yun ang mali. 'Di ba? Kasi ikaw ba yung magpapalaki dun sa bata? Ikaw ba yung bibili ng gatas, no? Ikaw ba yung bibili ng diaper? Ikaw ba yung sasama sa bata tuwing gabi pag nandun pa lang siya sa stage na talaga namang puyatan? Hindi naman, 'di ba? Yung mag-asawa 'yun. And hindi ko siya sasabing suffering, no? Hindi siya masama kasi nga marami rin naman na napagdaanan na 'yan. Pero meron kasi talagang mga tao na hindi ganun yung trip nila eh. Ang gusto nila,
enjoyin muna nila yung buhay. And yeah, it's a matter of fact. Hindi naman din, when you say double income, no kids, hindi na mag-aanak at all, no? Hindi naman ganun yung sinasabi. Ang sinasabi nila dito, as of the moment, ito yung gusto nilang mangyari. So kasi yung iba, binibase sa age eh. Parang, 30 ka na, late 30s ka na, ganyan, bakit di ka pa mag-asawa? Yung iba nga, hindi ka pa mag-anak. Yung iba nga, late 20s ka na. Wow! What's the rush, guys? Bakit kayo nagmamadali? Sila, itong mga nagdesisyon ng ganitong setup, gusto muna nilang mag-enjoy. Kasi, sila rin naman yung naghirap nun eh. Alam mo, gigil na gigil ako kasi ramdam na ramdam ko to. Yung ganito usapan. Kasi guys, yung mga bagay na pinaghirapan mo, no? Kadalasan, pag nagawa mo na, no, parang papalipasin mo na lang din, nahayaan mo na lang na, okay, itutulong ko muna sa ganito, ibabayad ko muna sa ganito, bibigay ko muna sa ganito. So parang ikaw, dire-diretso yung trabaho mo, nababurnout ka kasi parang ano bang napapala ako sa ginagawa kong to. Kasi 'di ba, hindi naman pwedeng give lang tayo ng give. Dapat may bumabalik sa atin para mas ganahan tayong umulit, 'di ba? Ganun yung idea. So ramdam ko sila, no, na gusto nilang ma-enjoy yung lahat ng pinagpuyatan nila, pinaghirapan nila, alam mo yun, yung pagharap nila sa boss, nakikipag-usap nila sa mga client nila. Gusto nilang masuklian yun ng mga bagay na talagang inaasam nilang gawin dito sa mundo habang malakas pa sila, able silang mag-travel. So I really get them, no? I really feel them. Talagang ganun. At sana iwasan na natin yung mga comment na, alam mo yun, yung sabi nga nila, kung wala namang magbabago do sa buhay ng tao, bakit sasabihin mo pa yung comment na yan? Diba? Kung yung sasabihin mo ay ikababago ng personality niya o ng takbo ng buhay niya, sabihin mo. Pero kung hindi naman, wag na. Kasi walang bearing yan. Hindi naman kailangan yan. So sana maging sensitive tayo, guys. Tama, 2024 na eh. Sana maging sensitive tayo sa pagbabato natin ng mga unsolicited advice sa mga tao. Sa mga nakikita natin dahil lang meron tayong ganitong idea, hindi ibig sabihin ganun din yung dapat mangyari sa kanila. May sarili silang buhay, may sarili tayong buhay. 'Di ba? Sabi nga dito, meron pang pa-research dito, sabi, nearly 20% of all couples in their 30s and 40s now identified as dinks. Parami na ng parami. Kasi siguro, gusto nilang ma-feel yung pinaghirapan nila, gusto nilang maramdaman paano nga ba yung buhay na mula pagkabata ini-imagine na nila. And now, they are at that point na kaya na nilang gawin. Bakit sila magpapapigil sa mga taong wala namang ambag sa buhay nila? Ganun lang kadali. So, Eunice, go for it. Ako, I support you at kayo ng asawa mo. Enjoy nyo yan, buhay nyo yan. Kayo ang bahala dyan. And ikaw nga, tinan mo nga si Eunice sa dulo ng letter niya. 'Di ba? Hindi naman niya sinasara yung pinto sa pagkakaroon ng anak. Hindi naman niya sinasabing ayoko, allergic ako sa anak. Wala namang ganun eh. So, sino bang nagsabi na hindi mag-aanak? Ang sinasabi, gusto munang enjoyin kung ano muna ang meron ngayon, yung nararanasan ngayon. Yun lang naman. Because life is short, hindi mo alam kung hanggang kailan at hanggang saan lang ang aabutin ng buhay natin. So, hanggat may pagkakataon, enjoy na natin. Ito, singit ko lang bago matapos. Sabi nga ni Eugene Domingo, ito naalala ko sa isang interview niya na parang, yung mga single na piniling maging single na lang forever, bukod sa mga dinks, no? Yung mga single na pinili na lang maging single forever or mag-asawa na walang anak, pinili na lang silang dalawa lang forever, kahit kailan hindi nila mararamdaman nga yung feeling ng may anak, no? Yung lahat ng freebies nun, lahat ng pros nun, hindi nila mararamdaman. Pero when you flip it, ganun din naman yung mga couple, hindi nila mararamdaman 100% kung ano yung saya na nararamdaman ng mga taong hindi nag-anak forever. Alam mo yon, yung tinuon nila yung attention, yung focus ng relasyon nila sa ibang bagay at hindi sa pagkakaroon ng anak. So, parehong clueless
no? Kung ano nga ba yung feeling ng ganito, na may anak ka, at ano nga ba yung feeling ng wala kang anak. So, let's be pantay lang, no? Kasi pareho lang parehong may point. So, in short, kung anong trip mo, gawin mo. Yun lang yun. So, yeah. Dami ko na sinabi. Masyado akong G na G. Pero, ganun talaga. Again and again and again, buhay mo, pakialaman mo. Buhay niya, bahala siya. Ganun lang yun. As long as, walang tinatapakan tao, walang inargabyado, go for it. Maraming salamat, Eunice, at sana mag-enjoy pa kayo, no, sa mga gusto nyong gawin sa buhay. Sana marami pa kayong marating na mga countries at share nyo, no, kung kahit sa papanong paraan yung na-experience ninyo. Para hindi naman para manghikayat masyado, no, pero para lang aware yung iba na ganito pala yung feeling. So, maraming salamat. Maraming salamat sa lahat ng mga listeners, no, sa lahat ng mga bumabalik-balik dito sa Love Letters Kwento Mo Kay Dan, sa lahat ng mga nanonood ng ating mga snippets sa TikTok at sa aking Facebook page. Maraming salamat sa inyo. At kung gusto ninyong mag-send ng message, pumunta lang kayo sa aking Facebook page, Dan Capucion. I-message nyo lang ako, i-PM nyo na lang ako doon at gagawin natin dito, babasahin natin. Okay? Okay. Until then, kwentong masaya, may kilig, may drama. Kung kailangan mo ng masasandalan, kwento mo kay Dan. Bye! Mapapa